Naku, pasensya na po kayo at nawala daw po kami ng sounds, no? Kami po ay sinabihan ng aming mga kasama dito. No? Pero wag po kayong mag-alala sapagkat ipagpapatuloy ko po aking pagninilay, lalo na po doon sa mga bahagi na hindi nyo po narinig. No? Sana po ay naririnig nyo na ako ngayon. No? Please pakitingnan po kung talagang may sound lang. No? Oo. Alam niyo po, pag mga ganitong sitwasyon talagang minsan may aberya ay... Live po tayo, Father. Oo nga. Yan niyo po makikita na totoo pong live to. Natotoo po itong live at hindi ito recorded. Kanina po, nagbahagi po ako tungkol sa uling bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, kung saan tinatanong ni Pedro si Jesus kung ano ba ang balak ni Jesus sa alagad na minamahal, no? Sa alagad na laging sumusunod. At ang sabi ni Jesus ay, kung ibig ko na mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Yung karanasan po kasi ng pag-ibig, no? Yung karanasan ng pag-ibig sa Diyos, at yung karanasan na tayo magpahayag ng pag-ibig natin sa Diyos, yan yung nagpapanatili sa buhay natin. Lagi po ninyong tatandaan na bago po ang bahaging ito ng Ebanghelyo, yung Ebanghelyo, yung bahagi ng Ebanghelyo ay yung kung saan tinatanong ni Jesus si Pedro ng makaikatlong pagkakataon, iniibig mo ba ako manigit sa mga ito? At ang tugon ni Pedro ay, opo, iniibig ko po kayo. Siyempre po, bahagi ng ganong klaseng tugon ay ang tugon din ng ating Panginoong Jesus. Anong tugon ng Panginoong Jesus? Napakaano mong aking mga tupa, alagaan mong aking tupa. May mga tatanong, bakit kaya paulit-ulit ang tanong? Alam mo, Brother Ivan, habang pag-inilayan ko yan, kanina nandun ako sa room, naghahanda po para sa online page sharing na ito. No? Nasabi ko sa sarili ko, marahil kung bakit paulit-ulit o makatlong beses na ito po'y bahagi ng pag-inilay, na tinatanong ni Jesus si Pedro sapagkat ang pag-ibig ay hindi panandalian. Ang pag-ibig ay paulit-ulit. Di ba? Ang pag-ibig ay hindi mamahalin kita ngayon, bukas hindi na. Di ba? Pero pag patuloy kang nagpapahayag ng iyong pag-ibig, babalikan mo din ng katotohanan na ang Diyos sa kabila ng ating kakulangan, ang Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang Diyos sa kabila ng ating mga nararanasan na kung minsan ay nagdadala sa atin palayo sa Kanya, ay paulit-ulit na nagmamahal sa atin. Kaya, siyempre, kung may ganun tayong karanasan, balikan natin siyang palagi. Para sa gayon, mas lalo tigit natin makita, ang sarap palang mabuhay sa mundo ito. Diba? Yun bang, kapag nararanasan ko ng konkreto ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kagaya ni Juan, no? kaya din natin na magpahayag ng mabuting balita sa maraming tao. Minahal ako ng Diyos, so sino ako para hindi magmahal? Hindi ako pinapabayaan Diyos, lalo na ngayon, marami tayong nadidinig ng mga karanasan na ako ay biniyayaan ng Diyos, kaya nagbabahagi din ako ng biyaya. Yun ba, nakatapos sabihin ng isang magulang, napagtapos ko na yung anak ko. So pagkakataon naman, para yung anak ko sa kanyang magandang kalagayan sa buhay, ay matuturing na magbahagi at maging mabuti sa mga tao. Kaya nananatili ang buhay. At hindi lamang pansariling karanasan ng mabuhay sa mundo, kundi nagpapatuloy sa marami pang pagpapamalas ng buhay. Ikaw, Brother Ivan, kung titignan mo yung ganong klaseng karanasan ng pag-ibig ng Diyos, lalo na sa kasalukuyan natin naranasan, paano mo nagagawang mabuhay? Siguro magandang tanongin natin sa ating sarili. Alam niyo, Father, habang nakikinig po ako sa inyo, habang nag-sharing po kayo yung inyong reflection, hindi ko po maiwasang mapangiti. Dahil, hindi po dahil sa talagang ang gwapo niyo, Father, no? Pero yung habang nag-share kay Father ng salita ng Diyos, ng experience niyo, na makita niyo po yung pag-ibig ng Diyos sa bawat karanasan po na inyong nararanasan, nakakamangha po, Father. At ito din po yung nakikita ko na namamangha po ko sa pag-ibig ng Diyos, sa araw-araw po na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Maaari pong, sabi nga po, yung buhay natin, maaari magwakas anumang oras, pero sa tuwing gigising ako, gigising tayo sa bawat araw,
ito po yung nararamdaman ko, yung pag-ibig ng Diyos. At ito po yung nagpapatuloy. Sabi ko nga rin po, yung pagtawag sa akin ng Diyos sa bukasyon po ito ng paghuhubog ay isang karanasan po ng pag-ibig ng Diyos. Na bagamat hindi po ako karapat-dapat, pero ang Diyos patuloy at patuloy niya po kung binibigyan ng biyaya na magpatuloy dito po sa seminaryo. At ito po yung napakagandang pag-ibig po. Napakagandang pag-ibig na biyaya po na nararanasan ko po sa Panginoon, Father. Araw-araw po, Father, na yung pagtugon sa Diyos ng oo ay karanasan din po ng pagmamahal sa Diyos, Father. Salamat, Ivan. Nakakatuwang isipin, lalo na po syempre kung titingnan natin hanggang sa kasalukuyan, paano natin nararamdaman yung pagmamahal na ito. Bukas po, pagdidiwang natin o simula pa kanina sa mga anticipated masses, ay pinagdiriwang natin ang Pentecostes, no? O ang pagpanaw ng banal na Espiritu sa mga alagad at sa mahal na Biblia. Ito pong karanasan na ang Espiritu Santo ay sumasa atin ay ang tanging dahilan din upang manatili tayo sa Panginoon, sapagkat ito ang pangako ni Jesus. Isusuko ko sa inyo ang patnubay, isusuko ko sa inyo ang magpaparamdam pa sa inyo na ako'y kasama nyo hanggang sa wakas ng mundo. Kaya po mga kapatid, sana po yung ganitong karanasan ng ating online faith sharing, magdala sa atin sa pag-ugnay sa Panginoon. Oo. Kanina nga po, na-distract po talaga ako. Lalo na nung nakikita ko dito, wala po sound. No? Oo. Baka po ang dami ko lang nasabi kapag wala akong sound. Oo. Pero hindi po yung naging hadlang para sa atin, para tapusin na natin yung pagbabahaginan. No? Oo. Pero kung titingnan po ninyo, ito po ganitong klaseng sitwasyon na tayo ay nakakabalik, no? Oo, na tayo ay nakakaugnay sa Panginoon. Parang ang sarap makipaglaban pag mahal mo ang Diyos talaga. No, brother. Yun bang hindi mo ahayaan na mawala yung iyong pagtingin sa Diyos kahit sa mga sitwasyon na mayroong mga distractions, no? Sa mga sitwasyon na parang alam mo na makikipagbuno ka kasi you will proclaim the love of God. No? At ganoon ang pag-ibig, mga kapatid, at tatandaan natin. No? Kapag tayo nagmamahal, no? Handa tayo palaging magsalita sa ating pagmamahal. No? At syempre, hindi lang para magsalita. Anong mas higit na dapat natin igawin? Yung ipadama natin yung pagmamahal niya. No? Ako. Mamaya, pagpatuloy natin ang bahaginan kasi baka hihintay na sa atin yung ating panauhin ngayong gabi. No? Ang panauhin po natin na magbabahagi ngayong gabi ay isa pong lingkod simbahan mula po sa Immaculate Heart of Mary Parish sa May Bukandala po dito sa Imus, Cavite. Tawagan natin si Ate Edith De Luz. Ate Edith, magandang gabi po sa inyo. Hello po. Magandang gabi po, Father Randy. Alam niyo po si Ate Edith, nung sinabihan ko po siya na i-interview ko dito, alam ko po kinakabahan siya, no? At kung maaari ay sa ibang mga episodes na lang daw siya, no? Pero sabi ko, don't worry, Ate Edith, gagabayan po kita, no? At kakayanin natin ito, no? Edith, pakilala po kayo sa ating mga kasama ngayong gabi. Viewers, Father. Father, naririnig po? Opo, malinaw po. Okay. Ako po si Ate Edith De Luz ng Immaculate Heart of Mary. Aming pong pura parang po is si Reverend Father Bernie Gaseno at ang kanyang po na pari ng Station. Actually po, ako po ay tumutulong din sa ating place and bake shop. Apprentice po ako ni Father Randy. Meron po akong 3 anak na magbiit at 3 akong pagkagaganda. Kaya, kumpleto po tayo, masaya-masaya po tayo. At naglilingkod po tayo sa simbahan bilang kasapi ng Cluster of Religious Organization. Kami po yung nakatupa sa feeding program ng Father. Feeding program, na pilatong taon na ito yung mukhang hindi namin may sasagawa. Ganun din po, ako din po ay member ng Kapatiran ni San Jose. Ako po ang chair sa aming parokya. Salamat po Ate Edith sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon para maging bahagi ng online page sharing na ito. Tagal-tagal na rin po ang mga araw na lumilipas na tayo ay nasa quarantine ngayong
tayo ay nasa isang krisis o pandemic o pandemya. Kamusta po kayo, Ate Edith, sa karanasan na ito? Paano niyo po ito hinaharap? Siyempre po una sa inyo pong pamilya, no? At siyempre po pangalawa, tiyak po na sa bahaging ito napaka-aktibo po ninyo sa mga gawain pangsimbahan, pero nililimitahan ngayon ang ating mga pagkilos at ang ating mga ilang gawain. Pero paano po kayo nabubuhay at paano niyo po nagagawang may pagpatuloy, lalo na po yung pagiging nanay sa inyong mga anak o asawa sa inyong asawa, at yung paglilingkod po sa simbahan. Sige po, Ate Edith, pakinggan po namin ang inyong pagbabahagi. Una po, Father, ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala na ako inyong imbitahan dito sa faith. Pandemya po talaga namang nauna dito, di ba po, pumutok yung akal, nagkaroon ng lindol, ng bagyo, bago dumating, pumasok ang pandemya, Father. Opo. Okay. At nandiyan pa rin mo yung sikat na si Kobe Bryant na namatay. Opo. Pero bigla po siyang natabunan dumating ang pandemya. Di po ba? Opo. Para bang napaling lahat noon nung dumating ang pandemya. Natatandaan ko, malapit ko yung visa ng San Jose. Handang-handa na po yung mga hermana namin na nagkataon po na ang ate ko, ang siya hermana mayor dito sa aming parokya. Handang-handa na po lahat ng hermana namin. Bigla na lang na wala nang visa. Kasi kinakailangan, hindi pa rin sama-sama ang tao, kinakailangan social distancing, kung ano-ano. Talagang sara simbahan, nasara yung mga negosyo, naapektuhan din naman po yung aming Nox Cafe, no, Father? Ang nabuhay lang noon at hanggang ngayon ay mga groceries, matalipapa, online business, sila yung rumampa sa hanap buhay, no, sa ngayon, no po. Nagkaroon ng panic buying, nagkaabos na sa mask, sa asko, sa alcohol, sa disinfectants. Tapos meron pa nga pagkakataon na nagkaroon pa ako ng saging, nawala ang saging. Yung panahon meron po sa Facebook, ang saging daw ay nakakagamot sa COVID. O tingnan niyo, kahit fake news, o dahil sa online, alam niyo yung social media, talaga napakalakas ng hakot po niyan. Kaya ang ating mga kabataan ingat-ingat po, mga nanay, mga tatay. Kasi hindi naman po lahat ng lumalabas sa social media ay tama totoo. Araw-araw makikita mo tungkol sa COVID, namatay, nagkasakit, dumarami, nakakapagod na po. Kung panonoodin mo lagi yun sa TV, sa radio, pakikinggan mo, sa Facebook, makikita mo panay numero, namatay ng COVID, ganito, ganoon. Meron mo tayo mga PUPAS, Father, di ba? Mga ECQ, GCQ, alam niyo ba pinagmulan yung PUPAS na yung Father, yung mga ECQ, at saka GCQ, Father, alam niyo pinagmulan yan? Ano po, Ate Edith? Pwede ho, barbecue, Gusto ko yun. May joke talaga. Kailangan tumawa tayo. Alam niyo po na talagang masiyahing tao yan si Ate Edith. Meron pa lang lumabas na dati, nung wala pa yung pandemya, nasa daw gutom na gutom ang tao, kain ng kain, wala nang hugas-hugas ng kamay. Pero nung magkaroon ng pandemya, hugas na lang ng hugas ng kamay, wala nang makakain. Hugas na lang ng hugas ng kamay. Hugas na lang ng hugas, wala nang kain. Kasi wala nang makain. Okay? So, ang nangyari sa atin ngayon, panay online. Misa, online. Kamakailan, nag-meeting tayo sa Zoom. Medyo social tayo, no, Father? Online pa rin yun. So, online din natin makikita yung ating mga kaibigan at kapatid. So, may tulong din naman ng technology. So, siguro basta gamitin sa tama. Ano po, huwag na sosobrahan. At ang mga negosyante na may puhunan, bigla akong pinasok ang mga online business ngayon. Kung makapansin natin sa mga Facebook, mga gulay, grocery, lahat online. At pinaplano rin po ng gobyerno na school, online pa rin. Minsan, Father, di ba, kamakailan lang yung ABS-CBN nag-signing off. Di po ba? Nagkagulo tao, nag-ingay. May nag-comment po sa Facebook, bakit ang simbahan mo magsara, hindi kayo nagkaganyan?
Di po ba? So, one time po, kasi ako pagka umaga po, ako'y nagbubukas na radyo agad. Nakikinig ako ng El Shaddai, Father. Inabutan ko po yung 6 a.m. to 7 a.m. na paghihilay sa El Shaddai. So, basta pag gusto ko sa kusina, bubuksan ko agad radyo po. Sasasa ko agad. Aba, nung araw na yun ang El Shaddai hindi ko makuha sa istasyon. Sabi ko, ano ba niya ito? Sunod ko sa lamig ko, hinahanap ko yung istasyon ng radyo ko. Makikinig ako ng El Shaddai. Sabi ko gano'n. Ano to? Nag-signing off na rin El Shaddai. Ang palahuwi, ang naisaksak ko yung thermos. Hindi pa rin yung radyo. Napapraning ako pati. Kuminsan yung remote control ng TV namin, mabaliktad. Kaya pala hindi ko sa TV, baliktad ang gamit ko. Yung bang parang naglalakad ka na naglalakad, punong-puno yung iniisip mo, hindi mo alam yung isa yung ginagawa mo. Nangyayari din naman po sa akin yan kahit po tayo ay malapit sa Panginoon. Bilang tao, kumisong po talagang dumadami po yung pag-aalala. So, sa family ko naman po, dahil ako yung lumalabas, ako yung may Q-Pass. Kaya naman ako may Q-Pass dahil nga pinakailangan ko minsan pumunta ako sa blessing. At saka ako yung nagmamaneho. So, nakapakahirap na dinakot po gawa ng lahat natin. Isipin mo, mamimili ka, pipila ka. Balot na balot ka. May pato ka na sa damit, may pato ka sa ulo, may mask ka na, meron ka pang protective sheet. Tapos pipila ka na oras-oras sa haba ng pila. Pagka-init-init. Kaya hindi mo masisisi kung tao kung mamili na punong-puno ng yung card kasi napakahirap hindi nagkakaso talaga na pagpila ng matagal. So, hindi nyo masasabi basta panik-panik yung gano'ng pagkakataon. Kundi, nag-iipo ka ng lakas na gusto mo makasave ng oras kaysa lagi kang pipila pa sa mga pamilihan. Tapos po, kami mag-anak, ngayon, dahil nga nasa bahay, tulong-tulong maglinis ng bahay, mag-alaga ng hayop. Father, at sa akin, ilan yung aso namin? Ilan po? 6 lang po. Wow. 16. Ba, 16? Opo. Wala pong pusa doon. Pero sila ho ang sila yung nagbibigay na saya sa amin ngayon. Opo. Yung aming mga alaga. So, napakarami nang nabago ngayon, maraming bawal. Kasi, gawa ng kalabang hindi natin nakikita. Pero Father, alam mo, i-share ko yung hindi ko makakalimutan sa pandemya nito. Alam naman po ninyo na ang nanay ko ay namatay noong April 1. Talagang grabing hirap po. Abot namin magkakapatid. Wala naman nung kami tatay na eh. So kami magkakapatid yung dumaras ka ng dahil sa pandemya na to gusto mo dali sa ospital, lagi na mo, hindi mo madala. Nag-usap-usap po kami magkakapatid. Dahil stroke ang nanay ko, yak-yak 100% ICU. Pag ICU, iiwanan mo doon ng matanda. Di kawawa naman mo lalo. So, since may isip pa naman ng nanay ko noon, kinausap po namin. Sinabi namin sa sitwasyon, dadali namin kayo sa ospital. Dahil ako ito sitwasyon. Alam naman ninyo na ngayon may dumadaganan na sakit. Baka kami paalisin at paiwanan lang kayo sa ospital. So, ang nanay ko naman mag-81 na noon, ay talagang ayaw ko mapupunta sa ospital. Kumbaga ko talagang pinagpa sa Diyos na namin siya. Humingi naman po rin kami ng payo sa mga kaibigan nating pari. Napakabigat to dahil sa pandemya na yan, na kinakailangan ng ina mo madala mo sa ospital at maalagaan mo, natiis mo na sa bahay, wala sa takot mo, na paiiwanan sa'yo dahil kayo ay bawal na magbantay. Hindi mo namin kaya yan ng nanay namin kasi naranasan na po namin sa kapatid kong namatay at sa aking tatay na sa ospital doon sila na malagi kung ano yung ginagawa. Nakita rin mo ng nanay ko yun. Kaya umayo siya. Napakasakit pa Father. Nung siya, pinagbigyan naman nung kami maiburo ng nanay ko. Dito sa court. Talaga social distancing lang ang isang ni Kapitan. 3 araw din naman po naiburo. Hindi naman po siya hindi nilagay doon. Ang masakit, may dumadayo kaibigan, kamag-anak ka, na makikiramay. Alam niyo yung makikiramay na dati,
pag nakikiramay, yayapos ka, di ba? Hahanap ka ng balikat na iiyakan. Wala, hindi pwedeng ganon. Dahil gano'n talaga kayo. Tanguhan na kayo ng tanguhan. Dahil sa pandemya na yan. Wala yung hindi mo mahihipin ng kausap mo, na dumadami sa'yo. Tapos po, mula nang malilibing namin ng nanay ko, hanggang ngayon, hindi po kami nakakadala. Kasi kailangan pa po kumuha ng travel pass. Pag kumuha ka ng travel pass sa munisipyo, pipila ka ng mahaba. Yung hirap po, talagang bukod sa napakadelikado ng mundo ngayon, talagang itong karanasan mo namin sa nanay ko. Talagang hindi mo namin kayang malimutan dahil sa pandemya na ito, Father. Napakalungkot. Sakit, mawalan. Ngayon, magkasakit ka dati nga sa Facebook konting sakit lang dahil nilalagay pa sa Facebook. Ngayon, walang mag-post na may sakit sila Natatakot, pagkakamalang ka may COVID O, di ba ho? Nabago yun. So ngayon, itong pandemya na to, siguro tatanungin din natin sa sarili natin. Tayo ba bilang tao ay part ng pandemya na ito? Tayo ba ang naging dahilan? Bakit nagkaroon ng pandemya? Di ba po, Father? Ako po, ang personal na opinion ko, talagang malaki ang bahagi ng tao ko sa pagkakaroon ng pandemya nito. Kasi po, tayo ay nakalimot po sa Diyos kung ano-ano na po ang ating naging priority sa buhay. Hindi sa technologies, naging taken for granted ng Panginoon, naging mga makasarili, naging ang mga ugali na power, pera, kahit ang kapwa nila ay mapahamak. Nawalala mo yung pagpapahalaga sa kapwa. Di mo ba sabi ni Jesus, kung anong gawin mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. So, yun ang nawala sa akin, yung pakikip kapwa. Ang gusto, yumaman, magkaroon ng power, kahit pa ang kapwa mo, nanahan mo, nitatakan mo. So, isang dahilan po yan. Yung pakikip kapwa ay ating kinalimutan. At saka, hindi po tayo naging magandang tagapangalaga ng kaligtasan. Gusto-gusto ng tao malinis, pero hindi naman gumagawa ng paraan para maging malinis. Panireklamo, lahat iaasa sa gobyerno. Alam mo yung tayo bilang tao, sana isipin din natin na hindi po pwedeng gobyerno lang ang kikilos. Kailangan may part din mo tayo na kumilos tayo para sa ating kapaligiran, sa ating kapwa. So, ang pagsisisi sa huli, sabi nga ko nababasa ko sa Facebook, sa ating mga Catholic pages na every 100 years nagkakaroon ng pandemya. Totoo po kaya yung Father? Sabagay, hindi pa naman tayo ng 100 years. Hindi ba po tayo pinapanganak? Kailang, kung isipin natin, sa akin, ganun palang kahabang pasensya ng Panginoon. 100 taon, binibigyan ng palugit ang tao para magbago. Tapos sa ikasadaan doon na hindi talaga nagbabago tayo, saka tayo pinapalo. Ito tayo inabot ngayon. So, ganun kahaba ang pasensya niya. So, sana pag natapos nung pandemya after 100 years, iba na. Hindi ko sakit ang kundi kaliwanagan na makita ng mga tao nito. So, may maganda rin naman nangyari sa aming pamilya. Kami sama-sama nagdadasal, nagro-rosaryo, at nagba-Bible sharing kami every night po at 6 p.m. Sama-sama kami na dati, hindi naman namin nagagawa yun. Kanya-kanya rosaryo dati, talagang ngayon, sama-sama kami, nagdadasal kami. O ngayon, bago ako umarap sa inyo, Father, humingi ako ng prayer kay Maro. So, may maganda rin kung nangyari talaga. Talagang ang Panginoon Alam niyo ba, Father, na since 2015, ako po ay nag-share ng gospel sa True Text, kung lately pati sa Facebook na rin. Naging panata ko po ito mula po ng tatay ko na nakapasok sa ospital. Magpahanggang ngayon. Kaya sabi ko, di po ba sabi 3 years ka magbasa ng Bible every day, natapos mo na yung New Testament. Tama po ba, Father?
Eh, since 2015 pa po, nagsisimula na ako, araw-araw yun, araw-araw. Eh, 2020 na. Pwede makakadalawang New Testament na ako niyang Father. Baka ako naman pa sa langit ng Father. Pero alam niya, nakakatuwa, Father, yung mga pinapasahan ko ng Bible verse everyday, pag hindi ko napasahan, abay talagang binubulabog ako. Kasi, Ate Edith, nag-antay ni kapatid ko sa Saudi. Asan na yung ano mo, Bible verse mo? Kaya tuwa rin naman ako. Na kahit pa paano, kung hindi man ho marami nagbabasa, ang mahalaga ho, ay meron tayong ilang nakakante na may pakikilala, nilalapit natin sa Yesu Cristo. So, isa po yun sa aking sinabi nga sa Panginoon, hanggat aking nakakakita, hanggat ang kamay ko ay kaya kong mag-text, ay gagampanan ko po yan hanggang sa aking pagtanda. So, isa po isa. At saka, ako, Father, kasi sobra akong magnilay pag ako na mag-isa. Kung may makakakita sa akin, kung may sisilip sa akin, kasabihin siya, Edith, parang naloloka, sasalita mag-isa. Kasi ako talagang kausap na kausap kay Lord pag nagninilay ako. At alam niya, mapalad ako. Kasi lagi akong answered prayer agad. Nabanggit ko sa inyo, di po ba, nung tayo after natin mag-Zoom meeting ni na Father Bernie, na napag-usapan ko yung pagbalik ko sa blessing ay ako nag-aalala. At baka mamaya, dahil ang mga tao natin sa blessing ay sa isang compound, isolated, ay baka pag ako dadating nervous sa akin, sabi ako may dala ng COVID. At the same time naman, nag-aalala rin ako sa katayo ko dahil may edad na ako, magsi-60 na ako. May candidate ako, gawa natin may asthma, diabetic, may overqualified ako para na po ng COVID, huwag naman mangyari, no, Father? Pwede yung araw na yun, sinabi ko sa inyo, hindi makatulong. Dahil sa pagdidilay ko, paano pa gagawin ko, papasok ba ako sa blessing, babalik ba ako, hanggang umaga mo, talagang hindi ako nakatulog, isip ako ng isip, sabi ko, yan nga naman kay Father Bernie. Baka sasabihin, dahil sa bigla na akong natakot at hindi na pumasok. Abay, akalain pa naman ninyo na yung aking telepono ay biglang tumulo. Text naman o text. Kita-kita ko nabasa ko yung si Bishop Ray. At hindi na daw ang number ko sa inyo, Father. At ang inano ni Bishop, nagpapasalamat na mabuti sa pagtulong ko sa aking Bishop. At kung naku po, ito nakasagot kapag ninilay ko. Na ibig sabihin, Edith, diyan ka lang, hindi ka pwede umalis. So, andun mo talaga agad na yung mag-ano ka sa Panginoon. Usually, Father, pagka yung may isip ko, basta ako iwan kay Lord, maya-maya na pag matid ako ng misa, manimit to, sa pari kumalabas yung katanungan ko. Hindi ko alam, ay, ako yung kinikilag ko na nagpapayak pagkatanong mo. Talagang sa sobrang siguro pag-inilay, sobrang umaasa talaga ako sa Panginoon. Hindi niya ako pinapabayaan. Ikukwento ko lahat ang aking life testimony sa aking mga ganyang pag-inilay na nagsusugo agad ang Panginoon ng aking sa akin. Mahaba ang oras, baka hanggang bukas na napupuntuhan tayo pagyan. Pero talagang sa akin ang At saka, Father, itong ating pag-ganyan na ito. Alam niyo na pag-nilayan ko isa, iba ang ating blessing page siya. Ating blessing page siya, makakatulong sa ating mga empleyado. Di po ba? Ang ating mga empleyado, na mabubuti, kahit pa paano tumutulong po sa ating simbahan. Sa seminaryo, tumutulong. At ang ating seminaryo naman po, tumutulong sa ating kapwa. At gano'n din naman, kaya ng Panginoon, umiikot lang. Talagang kailangan lang maramdaman natin, kailangan natin ng isa't isa at ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Talagang umiikot lang ang biyaya. Ganun mo katalino ang ating Panginoon. So talagang sobrang ating pasasalamat. So, kaya po, ako po nasa yung sa parte ng pag-advise na yung message ko, Father. Mamaya po yun. Mamaya po, Ate Edith. No? Una po ay habang nakikinig po kami sa inyo, no, Ivan, alam mo isang bagay na sumagi sa isip ko. Bagamat sa unang bahagi ng pagbabahagi ni Ate Edith, talagang nakikita natin yung si Ate Edith bilang masiyahin, no? Si Ate Edith bilang nagbibiro. Kasi nga po dahil magkasama kami ni Ate Edith sa pamamahala,
at pangangasiwa po ng ating seminary bake shop na tumutulong po sa ating mga seminaryo. Maraming pagkakataon po ay ganito po ang aming paraan ng komunikasyon. Siyempre po, kagaya din na sinasabi ni Ate Edith, no? Kahit na napakaraming nangyayari sa kapaligiran natin, kahit na nagiging napakamapanghamon, may dahilan pa rin para maging masaya, no? May dahilan pa rin para maging positibo sa buhay. Pero kanina nagsishare siya yung tungkol sa nangyari sa natin. Totoo po yun, no? Namatay po ang nanay ni Ate Edith na nasa konteksto po tayo ng quarantine, no? Ng pandemya. Kung papansin niyo po, no, habang nagbabahagi siya kanina, Ate Edith and Ivan, mga kasama, di ba, syempre sabi nga, bahagi ng pagmamahal ay kung minsan ay nakakaramdam ka na ikaw ay masaktan. Pero habang nakikinig ako, sabi ko, mas masakit siguro na gusto mo magmahal, pero hindi mo magawang maipahayag ang iyong pagmamahal. Yung simpleng pagyakap, yung simpleng yung pagtapik mo sa likod, yung simple, di ba ganun pa tayong mga Pilipino, no? Pagka pupunta ka sa isang buro, gusto mo iparamdam doon sa namatayan na nandito kami para sa iyo, kasama mo kami. No? Tapos parang nagkaroon din ng parang distansya sa bagay na yun. Pero habang nagpapatuloy siya sa pagbabahagi sa atin, makikita natin, sabi niya din, yung umiikot na karanasan ng kabutihan ng Diyos, madaming natutulungan, madaming nababahagi na. Doon natin din makikita na talagang bagamat sa larangan ng pagkilos at paggawa ay may mga limitasyon tayo, talagang ang pag-ibig gagawa ng paraan para siya ay maipahayag. At alam natin kung ano ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Na ang Diyos patuloy na nagpaparamdam sa atin. Na kahit na sila sa pamilya nila ay nasa sandali ng pagdadalamhati, nasa sandali ng pagluluksa at pangungulila sa natin, hindi nila naramdaman na sila nag-iisa. Dahil kahit na hindi maipahayag ng mga taong dumadalaw sa kanila at nagnanaisa na sila ay samahan sa sandali, ay nagawa nila itong maramdaman sapagkat alam nila maraming nagdadasal, maraming nagsisikap na ganapin kung ano yung mabuti. Edith, ngayon po ipapakinggan natin yung sharing ng mga taong nakikinig sa atin. Babalikan ko po kayo mamaya para sa inyong panghuling mensahe. Pakinggan niyo po yung mga pagbabahagi. Ngayon po mga kapatid ay atin pong babasahin ang ilang mga pagninilay ng ating pong mga kapatid na nakikilakbay sa atin. Brother Ivan, tingnan nga natin kung sino yung nagawang manatili sa kabila ng pagkawala ng aking tinig at boses kanina. No? So, ngayon pong gabi, kasama natin ang ilang mga ka-journey natin. No? Sabi nga nila, Brother EJ at Brother Carlo. No? Magandang hapon sa inyo, mga ka-journey. No? Kasama po natin si Ate Pilar, no? Si Ate Ellen. Sila po yung mga nagsabi dito na wala pong audio. No? So, salamat po sa inyong comment na yun para po maka-action kami. No? Si Ate Ella nanonood sa atin, Ivan, no? Si Ate Angie Maramba, si Danet Raso, malapit ng birthday ni Danet. Bukas, happy birthday, Danet. Christina Almodiel, Ate Mary Anvillar, Ate Ruby Ercilio. Sound please. Ang dami nilang nag-aabang sa boses. No? Leticia Cabang, Layobi, si Ate Ojobi, nakikinig. Brother Ivan, wala pong sound. Si Ate Arlinda Raqueño, puro po sila nagpapahayag ng malasakit sa amin at naramdaman nila na walang sound. No? Salamat po sa inyo. No? Salamat po sa inyong pagpaparating nito sa amin. Si Ate Leonie de la Vega, Chiqui Elbambuena, Ailey Camara, Justin Enumando, Ate Cathy Soriano, si Ate Ruby Ercilio. No? May sound na po, Father. Salamat po, Ate Ruby. At sinabi niyo din sa sound na. No? Si Ate Mary Ann Villar, no? Ate Jocelyn Diangco, nanonood din sa atin, si Ate Jessica Anit, si Ate Alma, no? Nakikinig din sa atin. Si Ate Angie Maramba, okay na po, Father, working na po. No? Siguro po kailangan niyo po akong tulungan na makakuha ng isang maganda. Naririnig ninyo ang aking sinasabi palagi. Si Ate Eloisa Manalo, na malimit natin kasama, si Ate Hermie Rosales, Ate Belma Reboyan, no?
Tapos, si Ate Edith Melo, no? Ate Edith, masaya po kami na nakikilakbay kayo sa amin ngayong gabi. No? Sabi niya, kahit na siya ay parang naging busy sa mga nagdaang araw, ay ito na siya ngayon, kasama na natin. No? Sige po, tutugunan ko po yung inyong request. No? At sana po minsan kayo naman ang aming makabahagi. No? Ate Belma Reboya, magandang gabi po sa inyo dyan sa Cavite City, sa mga kamag-anak ko po na nariyan. Mag-iingat po kayo palagi at lagi ko po kayo pinagdarasan. No? Si William Corbes, no? Nakikinig sa atin. Kung di ako nagkakamali, siya ay lay minister sa Our Lady of Fatima Parish, no? Sa Anabu. Siyempre, ang kuya ko nakikinig na ulit sa akin, no? Sa pagbabahaginan sa atin, online page sharing. Gandang gabi dyan sa inyo, kuya. Kamusta kay mama, kay papa, at kay nene? No? Si Ate Elizabeth Alfonso mula sa United States of America, no? Nakikinig na. Mukhang umaga yata sa kanilang. Si Ate Chantilly Aquino, si Ate Mercy Villarreal, Remy Cedilia, si Ate Shanda Vejo, at si Jerome Solis, Ate Victoria Valencia, Ate Vicky, maraming salamat po sa pinadala nyo mangga, no? Salamat po sa mangga at saka sa Sankis, no? Sa oranges. So, binahagi po nila sa amin. Salamat po sa inyo mga nagpapadala po ng mga kaunting tulong para po sa ating seminaryo. No? Ramdam po namin na hindi po kami nag-iisa sa pagharap din sa pandemya ito. So, kabila po ng lahat ay nais po namin ipaalam sa lagi po namin kayong inaalaala sa aming mga misa, sa aming mga panalangin. Si Ate Maylene Villargan, si Father Aljur, no? Aljur, nanonood sa atin. Si Father, magandang gabi po sa inyo dyan. Si Ate Dayan Xavier, no? Sabi niya, good evening Father Andy from Antioch, Santo Niño de Bangkaan. Kamusta na kayo Antiochers? No? Salamat sa inyong pakikilakbay. Ate Eldy Gadin, Ate Rosie Cunanan mula sa Maryville. Si Rosie ay taga Maryville. No? Si Ma'am Lourdes Acacio at si Ate Joy Salgado. Maraming salamat po sa inyong pakikilakbay ngayong gabi. Ngayon, Brother Ivan, bukas, kanina nga, simula sa mga anticipated masses, sinicelebrate natin po ang Pentecost. No? At isa po sa ating gabay bahaginan, no, na atin pong ipinost kanina, ay yung tanong na anong kaloob ng Espiritu Santo ang nais mong hilingin, no? O ang nais mong matanggap. No? Kaya si Brother Ivan po, i-share niya sa atin yung ilang mga nagbahagi ng kasagutan sa online page sharing nito. Sige, Brother Ivan. Yan, so kanina nga po, nagbigay si Father ng gabay bahaginan. At isa po sa nakapukaw sa aking pong paningin ay ang comment po ni Maria Daniela Alberto. Hello po. Ang sabi niya po, ang pagmamahal ni Kristo ang tangi kong gustong matanggap mula sa Espiritu Santo at pagkabanal na pagkatakot sa Diyos. Ito po lagi kong hinihiling. Kahit na meron na po ako nito at nakamtan ko na po, mas maganda pa rin po na pinapatuloy ko pa rin din ito. Ang pagkaloob ng Diyos, Ama at Anak ng pag-ibig ng pagkaligtas. Wow, salamat po, salamat. No? Salamat po sa inyo pong bahagi. Ito rin po, Father, sabi po ni Kuya Erwin Montesa. Sabi niya po, Father, gusto ko ang gabay ng Espiritu Santo para sa aking paglalakbay sa mundong ito at tahakin ko ang matuwid na landas patungo sa kaharian ng Diyos. Salamat po Kuya Erwin sa inyo pong binahagi. Ito po, Father, medyo nakakatuwa po, Father. Galing po kay Ate Ellen Lipat. Sabi niya po, Father, nais ko po sanang lahat, Father. Lahat po, Father. Total po ay libre lang naman po pala. Sabi niya po, dahil po, total, libre lang naman silang pwedeng hilingin lahat. Dahil lahat naman po ay para sa kabutihan. Salamat po Ate Ellen. No? Wala po masama na hilingin po lahat yan. Pero bago siguro tayo magpatuloy, Brother Ivan, baka pwedeng i-share mo sa kanila yung mga kaloob ng Espiritu Santo. Baka mga kaloob ng Espiritu Santo? Siyempre po, no, meron tayong mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung karunungan, pagkaunawa, kaalaman, pagpapayo, katatagan, kabanalan, at banal na pagkatakot sa Diyos. At kung makikita natin, Brother Ivan, itong 7 kaloob ng Espiritu Santo ay kailangan natin sa kasalukuyan. No?
Kaya siguro ganun na lang din ang paghahangad ni Ate Ellen. Sana lahat na, no? Bigay mo na po sa amin lahat yan. No? At hindi mo sama, no? Sapagkat siyempre kapag sumasa atin ang mga bagay at kaloob na ito, alam natin, masigit natin na makikita yung saysay ng mabuhay sa mundo ito. At siyempre, masigit natin maipaparamdam ang pagmamahal ng Diyos, lalo na sa kapwa natin. Sige, tuloy po tayo, brother. Ito po, Father, isa pong nanay ng ating pong seminarista, si Kuya Vince, si Tita Divina Penalba. Yan po. Hello po, Tita. Sabi niya po, katatagan. Kailangan ko maging matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay, sa pamilya, kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay at bibigyan niya tayo ng Espiritu Santo kung tayo ay tapat at may tiwala sa Kanya. Alam niyo po, Father, nakakatuwa po kasi sa tuwing makita ka po na mayroong nais na matanggap ang bawat tao na nagmumula sa Espiritu Santo, Father, lahat po ito ay lalong ipagkakalob ng Diyos at lalong mararamdaman dahil alam po natin, Father, na nagmamahal ang Diyos sa atin. Bibigay niya po yung kaloob ng Espiritu Santo dahil din sa pagmamahal. At yung may assurance po tayo, Father, na patuloy na nasa sa atin ng Diyos. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Tsaka kung makikita natin, Brother Ivan, talagang kompleto ang bigay sa atin ng Diyos. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito pakaingatan, kung paano natin ito gagamitin, at kung paano natin ito ipapahayag sa kapwa natin. Yung sinasabi ng nanay ni Vince, katatagan. Sa panahong ito na ang dami-daming nangyayari, hindi mo na alam kung ano dapat mong panghawakan. Pero pagbabalik ka sa pananampalataya mo, ang pananampalataya na ating niyayakap at sinisikapan mga kapatid ay pananampalataya na bibigay sa atin ng katakas. Sige po, Brother Ivan. Sige po, Father. At panghuli po, Father, ito po medyo mahaba-haba po, no? Galing po kay Ate Maylin Tanyagras. Sabi niya po, yung banal na pagkatakot sa Diyos para manatili po akong maging tapat sa Diyos at hindi mawalay sa Kanya. At yung karunungan sa salita ng Diyos para hindi po ako maligaw sa turo ng iba at ang may bahagi ko rin sa aking kapwa ang tamang gawi at turo. Bilang isa din po akong katikista. At maganda yun, Brother Ivan, no? Di ba pag tayo ay merong karunungan, lalo na sa larangan ng mga salita ng Diyos, nagagawa natin itong maunawaan, maisabuhay, at syempre maipadama sa ating kapwa. Sa inyo pong lahat na nagbahagi, mga binasa po ni Brother Ivan, ay maraming salamat po. Malaking bagay po na tayo ay nakakasama sa ganitong klaseng pagbabahagi. Hindi man po tayo magsama-sama physical, pero sa pamamagitan ng online faith sharing na ito ay maipahayag nyo rin po yung inyong pangunawa at inyong pag-aangad na tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. No? Nasasalamatan po natin ang mga nagbahagi sa atin sa mga nagdaang araw. Maraming programa ang ating Journey to Faith Network. Pero maganda na kilalanin natin yung effort din na binibigay ng mga kapatid natin. No? Sa kwentong bukasyon po, salamat kay Brother Jobert Gatmaytan at si Brother Carl Lino na nababasa niyo po ngayon sa wall ng ating Facebook group. Kanina pong hapon, alas 6 ng gabi, ay namuno po ang Manalili family, no? Sa pangunguna po ni Ate Roda Manalili at Kuya Romel Manalili kasama ang kanilang mga anak sa pagdarasal ng banal na rosaryo. No? Tuwing Sabado po, alas 6 ng gabi, iba-ibang pamilya po ang namumuno sa pananalangin. Samahan po natin sila. Siyempre, ang Nonsense Channel, no? Ni Sister Venus, no? Pegar, no? Kanina po ay merong ipinost pa ang Nonsense Channel. Senior ko po sa ating group network. Ginuhit ng pananampalataya ni Brother Carlo Malanuman. Nag-share po siya. Saint Story, Our Story. No? Ang feature ni Brother EJ and Brother Carlo is si Saint Augustine. No? Saint Augustine. Susunod na linggo, sa susunod na isang linggo po ay muli po silang magbabahagi sa inyo ng kwento ng isang, alam mo, ng isang santo. May mga nagme-message sa akin, ha, talagang maganda ang dating sa kanila ng program na ito. No? At hindi lang dito sa ating diocese, nakakatawa puso po ipaalam sa inyo, lalo na sa inyo Brother Carlo at Brother EJ, na merong ibang diocese na natutuwa sa approach na ginagawa natin. Kaya sana ipagpatuloy natin. Sa God's Love, nag-share po sa atin si
Brother Jerry, at syempre si Brother Christian. Parang mga nag-share sa atin, si Brother Paulo yata. Tapos, Nag-post, si no? Kuya Harvey po. Si Kuya Harvey, Brother Harvey, at yung iba pa po nating mga kasamahan. No? Mababasa niyo po ito everyday. No? Siyempre po, bukas mag-share naman si Brother Ross ng ibahagi natin. No? O, ibabahagi po yung tungkol sa gospel ng araw ng linggo. Siyempre, ang mga bituin sa Garapon. No? Hanggang sa kasalukuyan po ang mga bituin na nanatili sa Garapon. Oh, bakit kailangan manatili ng ganito ng bituin sa Garapon? Para patuloy na magkaiwan. At yun po ay pinamumuna ni Brother Eman Hermino. Salamat Brother Eman. No? Siyempre ang ating Via Lucis, Way of Life. No? Sa pangunguna ni Brother John Henares at ng New Evangelization Commission siyempre po ng Archdiocese of Manila. At ang pagbabahagi ng mga kabataan sa pamamagitan ng Banyuhay, Pinadanet, Raso, and Cedric na ating po mga kalakbay ng mga kabataan. Mga kapatid, sa mga nagdaang araw, nakita niyo po yung post na sabi ni Father. No? Yan po ay pinangungunahan ng Ministry ng Kabataan o Ministry sa Kabataan ng ating pong Diocese of Imus Youth Ministry. Kaya yung binabahagi po nila sa amin, sinishare ko po yan sa inyo para po mabasa nila. At sa mga susunod na araw, napakarami pa pong sorpresa dahil habang lumalago po yung ating grupo, yung ating network, ay marami din po nagbibigay ng sarili. Kanina lang po, kausap ko po si Sister Doris Arpon, no? Na isa pong Madre from the Pastoral Sisters, at handa rin po siyang magbahagi. Kaya sa mga susunod na araw, may mga iba pa po mga madre, pari, at mga seminarista, at mga lingkod kabataan, lingkod laiko, na magiging bahagi po ng ating network. Balikan po natin si Ate Edith para sa kanyang pangwakas na pagbabahagi. Ate Edith, magandang gabi ulit sa inyo. Ay, parang nawawala ang sound ni Ate Edith. Mukhang okay lang, narinig niyo po ako. Opo. Ate Edith, bigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon para sabihin sa ating mga tagapanood ang inyong pong mga pangwakas na mensahe. Sige po, Ate Edith. Okay po. Bilang pagtatapos ko po ang aking mensahe, ito pong pagkakataon ng pandemya nito, sana po ay ating pahalagahan ang ating pamilya. Ito na po yung pagkakataon na tayo nagkakabuklod, nagkakabuklod. Mahalaga po na ang pamilya ay buo, matatag sa pananampalataya, sapagkat ito po ang pinagmumula ng isang magandang society. Po, ang isang matatag na pamilya. Ngayon po, tatandaan po namin lagi, bilang tao, sa nangyayari sa ngayon, tayo po ay kumisa rin nawawala ng nalulumo ng hihina, ano po, bilang tao. Lagi lang po tayo titingin sa baba. Tignan po natin yung mas kawawa sa atin. Yung mga walang tahanan, walang makain, mga may sakit na walang pambili ng gamot, yung mga nasa kulungan. Nakakaawa sila higit sa atin. So, sana ko pagdasal natin sila. Ang mga frontliners, samantala tayo nasa bahay, nakakakain, nanonood ng TV, natutulog. Mga frontliners natin, siyang nakaharap, siyang nakabalandraw sa lahat ng pagsubok na ito. So, isipin mo namin na kung tayo nasa ganito sitwasyon, marami pa rin po tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. At yan po ay ating kanyang katatagan na yan, kung tayo po ay laging magdasal. Ano po? At ang ating pong panalangin, tatandaan po natin, kinakailangan po laging may kasama mabuting gawa. Hindi po tayo pwede magtapos sa panalangin lamang. Kailangan pong samahan ito ng mabuting gawa. Bilang po, Salamat po Ate Edith sa inyong pagbabahagi. No? Pumapalakpak po yung mga kasama ko dito sa studio sa inyong mga engineer. No? At magandang paalala po yung binitawan sa atin eh. Maganda pong paalala yung binitawan sa atin ni Ate Edith, Brother Ivan. No? Hindi sapat ang panalangin lamang. No? Sapagkat ang panalangin natin ang dapat na maging buhay natin at ang buhay natin ang dapat na maging panalangin natin. At makikita mga kapatid ang bunga ng ating mga panalangin kung ito ay dumadaloy sa kapwa natin. Sapagkat doon natin makikita na ang Diyos ay matatagpuan natin sa bawat mukha at larawan ng kapwa natin. Mga kapatid, alam po ninyo, bagamat napakalimitado ng ating
oras, ng pagkakataon, at kung minsan nga po may mga technical problems pa tayong hinaharap. Pero sana po sa ganitong pamamaraan ng ating pagbabahagi na ng pananampalataya, ay lagi tayong bumalik sa katotohanan na may kasama tayo sa paglalakbay na ito. Bago ko po tapusin ang ating programa, nakalimutan ko po kanina, syempre po yung pangunguna ni Brother Emerson sa kwentong Frontliners. No? Lyrics of Faith ni Brother Johan Quinto. No? Kung saan nare-relate niya po yung pananampalataya sa mga pangkasalukuyang awitin. No? At si Brother Emerson nga po sa pag-i-interview at pakikinig sa kwento ng mga kapatid nating Frontliners. At syempre, yung pinaka-patunguhan din ng ating lahat ng pagsisikap na ito ay yung faith works and love in action. No? Nakakatuwa po kasi muli tayo nakapagbahagi ng tinapay ng buhay. No? Sa pangunguna po ng Blessings Bake Shop, sila po ang nagbibake. At syempre tumutulong po ang ibang mga kasamahan natin para makabili ng ilang mga ingredients. At yun po yung binabahagi natin sa mga frontliners. No? Iniaabot po natin sa mga barangay tanod, sa ilang mga ospital, na hanggang sa Manila Doctors po nakaabot tayo, no? At sa iba pang mga ospital. No? At doon po pinagsisikapan natin na bigyan ng mukha ang lahat ng ating bahaginan. No? Hindi ko man po masabi lahat ng ating ginagawa sapagkat hindi naman natin kailangan gawin yon. Pero kaya ko po ibinabahagi yun sapagkat nais ko po na ibahagi sa inyo kung paano unti-unti tayong lumalago bilang isang sambayan ng mananampalataya. Salamat po Ate Edith sa inyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. Salamat Brother Ivan sa iyong pakikilakbay. Sana nag-enjoy ka sa online page sharing na ito. Salamat din sa mga nag-aasikaso sa atin, Brother Christian, Brother Eman, at si Brother Justin. At sa inyong lahat mga seminarista sa iba't ibang pamamaraan, lagi po nating babalikan ang katotohanan na tayo po'y magkakasama. Your journey is our journey. No? Tapusin po natin ito sa isang panalangin. Damhin po natin ang presensya ng Banal na Espiritu na sumasa atin. Sa inyo pong lahat na nasa inyong mga tahanan, kung ano pong kaloob ng Banal na Espiritu ang nais ninyong tanggapin sa puntong ito at sa sitwasyon na ito, ay huwag po kayong magdalawang isip na hilingin at anyayahan ng Banal na Espiritu na dulutan kayo ng kaloob na ito. Maglaan po tayo ng sandali ng katahimikan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, muling nakapagbahaginan patungkol sa aming pananampalataya. Ito ang pagpapamalas namin ng aming pagpapahalaga sa iyo. Ikaw na patuloy na nagmamahal sa amin at nag-aanyaya din sa amin upang ipadama ang pagmamahal na naranasan namin sa iyo sa aming kapwa. Tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga kapatid na nakikilakbay, ang mga lingkod na patuloy na nagsisikap na magbigay ng kanilang sarili upang maipadama ang iyong kabutihan sa aming kapwa. Ang mga nakikilakbay sa amin ngayong gabi sa kanilang mga tahanan, ang mga seminarista, pari, madre, mga lingkod laiko na nagtutulong-tulong upang mapanatili ang alat ng pagkilala at pananampalataya sa iyo. Sandaling ito na kami ay nananatili sa karanasan ng isang krisis at pandemya sa kasalukuyan. Patuloy mo po kami pagkalooban ng mga biyaya at grasya na aming kinakailangan upang manatili kaming matatag at magkakasama sa paglalakbay patungo sa mas malalim pang pagpapahalaga sa pananampalataya sa iyo. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo, Panginoon, At sumayin. at nawaing pagpalain po kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, habang tayo umaharap sa isang pandemya.